Huwag mo nang ipilit yung sarili mo kapag ayaw naman sa'yo ng tao. Yes. Ito mga utol, ginawa natin yung video na ito kasi karamihan talaga ay pinipilit pa yung isang tao para mahalin sila. No? Kanina kasi ito rin yung nagiging situation ng nakausap namin. Na pinipilit niya pa yung partner niya na para mahalin pa siya. Na para huwag siyang layuan. Na para piliin pa din siya. So, pero ito nga, paulit-ulit ko rin sinasabi, no? Hindi lang natin alam kung napanood nyo na rin yung video ko na actually, always ko itong sinasabi. Na yung pagmamahal ba ay pinipilit? Na kapag mahal ka ng isang tao ay kailangan mo ba itong pilitin na, huy, andito ako, no, minamahal kita, so kailangan mahalin mo rin ako. Halika, mahalin mo ako. No, huy, wag mo akong iiwan, wag mo akong i-echopera. Wag yung siya yung piliin mo kundi ako. Ganun ba dapat yon? So, that's why ginawa natin yung video na ito para mabigyan din natin ng linaw. Kasi kung minsan, no, lalong-lalo na kapag napaibig tayo or kapag napamahal, nawawala tayo sa matinong pag-iisip. Yes, kaya natin ito nasasabing matino. Kasi kung minsan, no, kahit mali na nga ay pinipilit pa rin na magiging tama. Na kahit ayaw na sa'yo ng tao is pinipilit mo pa rin na mahalin ka ng mahalin. Which is mali na nga utol. Ibig sabihin, sa pamimilit mo na ito, sa pinipilit mo pa yung sarili mo sa taong ito na hindi ka naman mahal is maling-mali na po. Kaya ka nahihirapan ng nahihirapan, kaya ka nasasaktan ng nasasaktan dahil yung taong pinipilit mo ay hindi ka naman mahal. Dito pa lang sa actions, no, na pinipilit mo siya. Na sinusuyo mo siya, nagmamakaawa ka, hinahabol-habol mo siya is wala na pong pagmamahal dyan galing sa kanya. Kasi kung totoong mahal ka niyan ng tao na ito, actually utol, hindi mo na dapat kailangan gawin ito. Kusa po yan na babalikan ka. At saka, kusa po sana ito na hindi niya gagawin yung bagay-bagay kung bakit humantong pa kayo sa ganito. Dapat noon palang iniwasan niya na yung bagay na ito. Na kung ito lang naman yung kahahantungan na magkahiwalayan kayo. No? Kasi kung ano yung iniisip mo dahil mahal mo yung tao na ito, di ba, iniingatan mo yung relationship ninyo, umiiwas ka sa mga ayaw niya, ito kasi dapat yung gawain ng isang taong nagmamahal kagaya sa'yo. No, yung mga iniisip mo is, mahal ko siya, kailangan kong ingatan yung relationship namin, kailangan kong mag-update, bigyan ko siya ng pakiramdam na minamahal ko siya. No, so, kung ganito utol is dapat ganito din yung partner mo kung totoo kanyang minamahal. But the question is, bakit hindi niya nagagawa? Bakit kailangan mo pang pilitin? So ibig sabihin, wala pong pagmamahal dyan. Saan yung pagmamahal niya or totoong pagmamahal niya na bakit napipilit mo pa or bakit kailangan mo pang pilitin? So if I were you utol, no, sa mga nahihirapan dyan, sa mga nasasaktan ng paulit-ulit, Kuya Kiko, bakit ang hirap? Bakit yung tao na ito is napakahirap mahalin? No, kasi minamahal ko na nga, pero bakit nasasaktan pa ako lalo? Kasi utol, yung pinakaugat ng paghihirap mo at saka kung saan ka nasasaktan is nasa taong ito. Ibig sabihin, kapag tinanggal natin yung tao na ito is matatanggal din yung pinakaugat ng paghihirap at saka mga pasakit mo. Yes. Kasi mali nga talaga yung taong minamahal mo. Kahit sabihin man natin na mahal mo na, is wala pa rin tayong magagawa dyan. Na hindi natin pwedeng gawing excuse na okay, dahil mahal mo, sige, manatili ka dyan. Okay, magstay ka sa taong yan. No, magdusa ka dyan. Mahalin mo siya ng mahalin. Kasi mahal mo eh. Hindi ganun. No, hindi porkit mahal mo siya is ipipilit mo pa din yung sarili mo. Kailangan mong unawain. Kailangan mong palawakin ang iyong pag-iisip. Kailangan talaga utol is mag-isip ka
na kung ano ba yung tama. Kasi kung puro mo ginagawa yung mga kamalian, ay masasaktan at saka masasaktan ka lang. At saka ito talaga yung dahilan kung bakit ka nahihirapan. Pero kung gumagawa ka ng tama, lalong-lalo na kapag alam mo yung tama, na uy, oo nga, parang hindi nga to tama, no? Parang masasaktan nga ako dito. So but kung aalis ako, kakalas ako sa taong ito, na which is ito yung tama, kasi dito ako nasasaktan, ay hindi ka na masasaktan. Kapag gumawa ka ng mali, ha, ito tandaan nyo, kapag gumagawa ka ng mali, mahihirapan at saka masasaktan ka. Pero kapag pinili mo yung tama at saka gumagawa ka ng tama, mas magiginhawaan ka, mas mabubunutan ka ng tinik, mas magiging happy ka, utol. So ganun po yun, no? So that's why sa mga iniiwan man dyan, sa mga inaayawan na, kailangan nyo itong tanggapin. Na kapag hindi naman kayo na mahal ng isang tao, is kailangan mo tanggapin para hindi ka na masaktan, no? Para matapos din yung pasakit mo na ito, kaysa kumakapit ka pa, kaysa humahabol ka pa. Yun po ang dahilan kung bakit nasasaktan at saka nasasaktan ka pa hanggang sa ngayon. So kailangan mo talagang gamitin ang iyong isipan, huwag puro puso, no? Trabaho kasi ng puso natin is mapagmahal talaga yan. So kung hindi mo ginagamit yung utak natin or yung utak mo, pareho lang po yan na parang nilikha ka sa mundong ito na walang utak. So ngayon, puro ka lang puso. Mamahalin talaga ng puso mo kahit sino. Mga kriminal, rapist, no? Mga kung sino-sino man dyan, mga mandurugas, mga babaero, no? Mga manloloko. So mamahalin talaga ito ng puso natin. So but, ang hindi alam ng puso natin na yung taong minamahal niya is ganito kasi walang utak eh. So ngayon, hindi alam ng puso na ito or yung ng puso mo na kung bakit siya nahihirapan, bakit ang hirap mahalin ng taong ito, bakit kaya nasasaktan ako lagi, na parang hindi maganda yung flow ng relationship namin. Bakit kaya? So, kapit ka lang ng kapit kasi mahal mo yung tao. Yes, ganyan yung puso eh. Pero kapag ginamitan mo kasi ng utak, kaya nga tayo binigyan ng utak na ito dapat yung masusunod. Na hoy, puso, teka lang, kaya ka nga pala nahihirapan, kaya ka pala nasasaktan dahil yung minamahal mong tao is mandurugas pala, manloloko pala, sinungaling pala. Yes, yan po ang trabaho ng utak natin. So dapat yung puso mo is susundin yung utak natin or yung isipan natin. Lalong-lalo na sa mga nagdadalawang isip dyan. Kuya Kiko, 50-50 ako ngayon, no? Yung puso ko, 50% mahal ko pa siya. Pero yung utak ko naman 50% na umaayaw na. So saan yung pipiliin ko dito? Naku utol, hindi na kailangan pagtalunan yan. Walang iba kundi yung utak mo. Dahil yung utak mo, ito yung magsasalba sa'yo. Hindi yung puso mo na 50%, kahit 60% pa to, kahit 70% pa to, kahit 10% na lang yung natitira sa utak mo. Na Kuya Kiko, 10% lang yung meron sa utak ko na gusto kong kumalas eh. Piliin mo pa rin ito. No? Kapag may porsyento utol na parang gusto mong kumalas, ibig sabihin may something na problema sa relationship ninyo. May something na problema sa partner mo. Na kung hahayaan at saka hahayaan mo lang, balikan natin yung sinabi ko kanina na masasaktan at saka masasaktan ka lang. So pareho lang po yan na kapag manatili ka pa, ikaw lang din pala yung gumagawa ng pasakit sa sarili mo. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo ha. No, sana'y may na-realize kayo sa video na ito na kung ano dapat yung mali at saka kung ano dapat yung tama. Okay? So yun po mga utol, and then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment lang dyan sa ilalim and sasagutin namin yan lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lang